Sa gitna ng walang katapusang giyera sa Ukraine at Russia, may isang balita na hindi inaasahan ng marami. Hindi lang mga sundalo ng Russia ang kasangkot sa labanan, kundi pati na rin ang mga militar mula sa China. Nito lamang mga nakaraang linggo, isang nakakagulat na ulat ang lumabas kung saan ang mga Chinese soldiers na umano'y naglilingkod sa puwersa ng Russia ay nahuli ng mga Ukrainian forces. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga alyansa ng mga bansa sa buong mundo? Ano nga ba ang papel ng China sa kasalukuyang labanan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa giyera ng Ukraine at Russia, may bagong impormasyon na umabot sa mga autoridad ng Ukraine. Ayon sa kanilang intelligence, may mga miyembro ng militar mula sa China na nakapareha ng mga Russian forces at iniulat nilang hindi bababa sa 16 na Chinese soldiers ang nakipaglaban sa rehiyon ng Donetsk. May mga video ring kumalat na nagpapakita ng ilang mga Chinese nationals na nahuli at nagsalaysay ng kanilang mga karanasan sa labanang iyon. Ngunit sa isang nakakagulat na ulat mula sa Ukraine, may mga Chinese nationals na hindi lang basta nagsisilbi sa Russia, kundi tila sumuko na sa kabila ng kanilang pakikialam sa giyera. Ayon sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky, may 163 Chinese nationals ang naitalang nagsisilbing bahagi ng mga puwersang Ruso noong unang bahagi ng Abril. Ang mga ito ay itinuturing na bahagi ng armadong puwersa ng Russia na matagal nang nagsusuporta sa kanilang operasyon laban sa Ukraine. At sa isang video na inilabas ng Ukraine, makikita ang mga Chinese na sumuko sa kanilang mga kamay at nagsalaysay ng kanilang karanasan. Ang ilan sa mga nahuli ay nagbigay ng pahayag na pinili nilang makipaglaban dahil sa mga pangako ng Russia, tulad ng pagiging residente doon. May mga kasamahan pa nilang nahuli at sinasabing umabot sa 6 na Chinese na na-corner sa isang engkwentro. Ang bawat isa sa kanila ay nagsabi na ang kanilang tanging layunin lamang ay makapamuhay ng tahimik sa Russia. Bilang bahagi ng paghihiganti sa Israel, nagpatuloy naman ang laban sa Middle East. Ang Hamas at HTI ay naglunsad ng mga rocket attacks laban sa Israel. Habang ang mga pag-atake ng Hamas ay tumama sa Israel, ang HTI naman ay hindi nakarating sa target nilang Israel at bumagsak sa Saudi Arabia. Isang halimbawa ito ng patuloy na kaguluhan sa rehiyon na hindi pa rin natatapos. Samantala, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nakaligtas ang Hungary mula sa mga kontrobersya. Nagalit ang gobyerno ng Hungary at tinanggal ang kanilang pagiging miyembro ng International Criminal Court o ICC dahil sa pressure mula sa ICC na arestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa mga opisyales ng Hungary, ang ICC ay hindi isang neutral na korte, kundi isang politikal na institusyon, kaya't hindi nila ito susundin. Mahalaga ring isaalang-alang ang posisyon ng ibang bansa sa patuloy na tensyon sa mga digmaan at kanilang interbensyon. Sa kabila ng mga ulat tungkol sa China at Russia, malinaw na may mga bansa na nagpapakita ng mga interes at alyansa na tumutukoy sa kanilang mga estratehiya at layunin. Maging ang China, na isa sa mga pinakamalaking puwersa sa Asia, ay hindi rin nakaligtas sa mga kontrobersya ng digmaan. Tumanggi ang gobyerno ng China sa mga aligasyon na nagsusuporta sila sa Russia sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sundalo upang makipaglaban sa Ukraine. Ayon sa kanilang pahayag, mahigpit nilang ipinagbabawal ang kanilang mga mamamayan na lumahok sa anumang dayuhang armadong labanan. Pero paano nga ba natin maipaliwanag ang mga ulat mula sa Ukraine na nagsasabing may mga Chinese na kasapi ng puwersang Ruso? Ang insidenteng ito ay kinondena ng gobyerno ng Amerika bilang isang seryosong banta. Ayon sa tagapagsalita ng Estados Unidos na si Tammy Bruce, nakakabahala ang mga ulat na ito at malapit ng subaybayan ng kanilang bansa ang sitwasyon. Habang tumitindi ang operasyon ng mga puwersang Ruso sa Ukraine, dumoble pa umano ang kanilang opensiba sa loob lamang ng 1 linggo. Sa ganitong kalagayan, patuloy na nag-aalala ang mga bansa tungkol sa mga posibleng kahihinatnan
ng mga alyansa at interbensyon ng mga bansa tulad ng China at Amerika. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, patuloy na umuusad ang tulong na natanggap ng Ukraine mula sa Amerika. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, hindi pa nauubos ang mga pondo na inilaan ng Administrasyong Biden upang suportahan ang kanilang laban. Gayunpaman, nais ng Ukraine ng karagdagang tulong mula sa Administrasyong Trump. Ayon sa kanila, handa silang magbayad ng hanggang $50 billion para sa karagdagang military aid mula sa Amerika. Ngunit, hanggang ngayon ay walang tugon si President Trump sa kanilang kahilingan. Ito ba ay isang pahiwatig na may mga hindi pagkakaunawaan sa mga kasunduan ng mga bansa sa ilalim ng kanilang mga lider? Samantala, sa kabila ng mga tensyon sa ibang bahagi ng mundo, ang relasyon ng Israel at Hungary ay patuloy na lumalakas. Matapos ang pagbisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Hungary, nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ng Hungary at ang International Criminal Court. Ang ICC ay nag-issue ng warrant of arrest laban kay Netanyahu dahil sa mga akusasyong may kinalaman sa human rights violations. Ngunit, tumanggi si Hungarian Prime Minister Viktor Orban na sundin ang obligasyon ng ICC na arestuhin si Netanyahu sa kanyang pagbisita sa bansa. Dahil dito, nagalit si Orban at nagpasya siyang kumalas mula sa pagiging miyembro ng ICC. Ayon kay Orban, ang ICC ay hindi isang neutral na korte, kundi isang politikal na institusyon. Sa kanyang pananaw, ang Hungary ay hindi kailanman obligado na sundin ang lahat ng nais ng ICC. Bilang resulta, mas pinagtibay pa nila ang ugnayan sa pagitan ng Israel at Hungary. Bago tumulak papuntang Amerika si Netanyahu, sinabi niyang pinag-usapan nila ni Orban ang posibleng pakikipagtulungan sa paggawa ng mga bala na kailangan ng Israel sa kanilang patuloy na operasyon. Isa na namang patunay ng pagbuo ng mas matatag na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpatuloy naman ang mga kaganapan na nagpasiko sa relasyon ng Israel at Amerika. Si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nagpunta sa Amerika at nakipagpulong kay President Donald Trump sa White House, kung saan nagbigay sila ng pahayag sa mga media, ngunit iniwasan ang mga detalye ng kanilang usapan. Ayon kay Trump, ang pagkakaroon ng matibay na alyansa sa Israel ay isang pagpapakita ng lakas at dedikasyon sa pagprotekta sa mga karapatang pangtao at sa estado ng Israel. Ipinahayag niya ang kanyang malalim na pasasalamat sa pagtindig ng Israel laban sa antisemitismo at ang kanilang palagiang pagsuporta sa kanilang mga hakbang. Sa kabila ng mga patuloy na tensyon, pinuri ni Netanyahu ang pagkakaroon ng kaalyansang ito na ayon sa kanya ay nagdudulot ng respeto at lakas sa mga mamamayan ng Israel at sa buong Hudyo. Ngunit sa kabila ng mga positibong pahayag ng mga lider, hindi tumigil ang mga pag-atake sa pagitan ng Israel at Hamas. Habang nasa Amerika si Netanyahu, ang Hamas ay naglunsad ng rocket attack sa Israel bilang ganti sa mga naunang airstrikes na isinagawa ng Israel sa Gaza. Ayon sa Israeli Defense Forces, karamihan sa mga rocket na ipinalabas ng Hamas ay kanilang nakuha at na-intercept, ngunit may ilan ding nakalusot at tumama sa isang kalsada na nagdulot ng pagkakasugat ng isang tao. Ayon naman sa Hamas, ang kanilang mga pag-atake ay isang hakbang ng paghihiganti para sa mga 100 plus na buhay na nawala sa isinagawang airstrikes ng Israel sa Gaza, na nagdulot ng pagkawasak ng ilang mga gusali sa lugar. Ang patuloy na pag-aalab ng labanan ay nagpapatibay lamang sa walang katapusang spiral ng karahasan na naglalantad sa mga mamamayan ng parehong bansa sa panganib. Bukod pa rito, sumunod na ang isang ballistic missile attack mula sa isang hindi pa natukoy na grupo na tinatawag nilang HOT. Ayon sa mga ulat, ang mga ballistic missiles ay hindi nakarating sa Israel at bumagsak sa Saudi Arabia. Ang mga awtoridad sa rehiyon ay nagsasagawa pa ng imbestigasyon upang matukoy kung saan bumagsak ang iba pang mga drone na pinakawalan ng grupo. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng pag-aalala hindi lamang sa Israel at Hamas, kundi pati na rin sa mga karatig na bansa tulad ng Saudi Arabia,
na patuloy na nababahala sa mga epekto ng digmaan na ito. Mahalaga ang mga kaganapang ito dahil hindi lamang sila naglalaman ng mga taktikal na laban, kundi pati na rin ng mga geopolitikal na aspeto na may malalim na implikasyon sa mga alyansa at relasyon sa pagitan ng mga bansa. Habang ang Israel at Amerika ay patuloy na pinapalakas ang kanilang ugnayan, ang mga katulad naman na pag-atake mula sa Hamas at iba pang grupong militanteng umaatake ay patuloy na nagpapakita ng kalagayan ng hindi pagkakaintindihan at puot sa pagitan ng mga bansa at mga organisasyon na may magkasalungat na layunin. Ano nga kaya ang magiging hinaharap ng rehiyon na ito? Pwede pa kayang itong umabot sa isang matibay na kapayapaan o patuloy na magiging ugat lamang ito ng walang katapusang karahasan? Sa kabila ng mga patuloy na tensyon at digmaan, hindi pa rin nawawala ang mga pagsusumikap ng mga bansa upang mapanatili ang kanilang alyansa at seguridad. Gayunpaman, ang patuloy na karahasan ay nagdudulot ng malalim na epekto sa mga mamamayan at mga bansa sa rehiyon. Ano sa tingin mo ang solusyon sa ganitong sitwasyon? May pag-asa pa bang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa mga bansang ito? I-comment ang inyong opinyon sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang update.